Welcome back to our channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pinaka-importanteng usapin pagdating sa military at defense developments ng Pilipinas. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa pang mahalagang capability na dapat magkaroon ng Philippine Air Force, ayon mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kung napag-usapan na natin ang kahalagahan ng AWACS, may isa pa siyang binanggit na kadalasang hindi napapansin pero napaka-kritikal. Ito ay ang Aerial Tanker Aircraft, o mga eroplano na hindi lumalaban, pero nagbibigay ng isa sa pinakamahalagang suporta sa mga fighter jets. Tara, himayin natin kung ano ito, paano ito gumagana, at bakit napapanahon para sa Pilipinas na magkaroon nito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang aerial tanker ay isang malaking eroplano na kayang mag-refuel ng ibang aircraft habang nasa ere. Ang proseso ay tinatawag na aerial refueling, at ito ay critical para mapanatiling nasa ere ang mga fighter jets at attack aircraft ng mas matagal. May dalawang karaniwang uri ng refueling system, una, ang probe and drogue, at pangalawa, ang flying boom. Sa Philippine context, kung makakakuha tayo ng mga fighter jets tulad ng F-16 o Gripen, kakailanganin ng probe and drogue system na mas compatible sa mga ganitong uri ng aircraft. Paano ito gumagana? Habang lumilipad ang tanker aircraft, inilalabas nito ang isang flexible hose na may drogue o parang maliit na parachute sa dulo. Ang fighter jet naman ay lalapit, ikokonekta ang probe, at magsisimula ang fuel transfer habang parehong nasa ere. Resulta, hindi na kailangang bumaba pa sa lupa para mag-refuel. Hindi sayang ang oras, hindi nababawasan ang operational coverage. Ang Pilipinas ay isang archipelagic country, mahaba, malawak, at may maraming isolated na teritoryo, kabilang na ang West Philippine Sea. Kung gusto nating ma-cover ng ating air assets ang buong airspace natin, lalo na ang mga strategic areas, kailangan natin ng extended range. Dito papasok ang aerial tanker. Halimbawa, ang isang fighter jet ay may limitadong fuel capacity. Pwede lang ito mag-escort o mag-patrol for 1 to 2 hours, depende sa layo. Pero kung may tanker na nasa ere, pwede itong mag-refuel habang nasa mission. Magkakaroon ng force multiplier effect, mas malawak ang abot, mas matagal sa ere, mas epektibo ang surveillance at deterrence. At hindi lang para sa war scenario ito, pati sa peacetime patrols, air policing, at humanitarian missions, malaking bagay ang may tanker support. Sa panahon ng kalamidad, malaking tulong din ang aerial tanker lalo na kung ito ay multi-role or convertible for cargo missions. Halimbawa, kung may mga lugar na isolated dahil sa bagyo o lindol at kailangang agad na may hatid ang relief goods, maaaring gamitin ng tanker aircraft bilang transport support habang may mga surveillance or escort aircraft din na nakadeploy. Bukod pa rito, kung may aerial refueling capability ang bansa, mas madali rin tayong makasama sa mga regional coalition exercises gaya ng Balikatan, Cope Thunder, o Pacific Airlift Rally. Hindi lang basta observer role ang kaya nating gampanan, magkakaroon tayo ng operational value sa mismong execution ng mga joint air missions. Makakabuo tayo ng self-sustaining air task force, kahit sa labas ng mainland, gaya ng Palawan o Batanes. Sa mga lugar na malayo sa air bases, pwedeng doon mismo mag-loiter ang tanker habang ang mga fighters ay nagpapatrol. Ito ay hakbang patungo sa tunay na strategic air mobility, hindi lang basta defense ang hinahabol, kundi presence, responsiveness, at deterrence. May iba't ibang klase ng tanker aircraft sa buong mundo. Pinakakilala ang KC-135 Stratotanker ng United States, at ang A330 MRTT na ginagamit ng UK, Australia, at ilang ASEAN neighbors gaya ng Singapore at Indonesia. Ang KC-130 variant ng C-130 Hercules ay isa rin sa mga mas maliit at flexible na opsyon, lalo na para sa mga bansa na may budget limitations tulad ng Pilipinas. Meron ding mas modernong opsyon tulad ng Boeing KC-46 Pegasus, pero mas mahal ito. Ang mga tanker aircraft ay hindi lang basta fuel carrier, madalas ay meron din silang communication relay equipment, basic surveillance gear, at kahit limited cargo capability.
Kaya multi-role din sila, in a way. Ngayon, wala pa tayong dedicated aerial tanker sa Philippine Air Force. Kahit may C-130 tayo, hindi ito tanker variant. Kung sakaling makakakuha tayo ng mga bagong multi-role fighter jets, hindi magiging fully functional ang capability nila kung walang tanker support. Sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, lumalakas ang pangangailangan ng Pilipinas na magkaroon ng persistent air presence sa ating maritime domain. Pero paano tayo makakapagpatrol ng matagal kung ang mga eroplano natin ay laging kailangang bumalik sa base para mag-refuel? Kung may aerial tanker tayo, pwede tayong mag-establish ng rotational air patrols gamit ang mga FA-50 o future MRFs natin, mas mababantayan natin ang mga reef, shoals, at EEZ areas. Mas makakapanindigan tayo sa ating sovereign rights. At sa mga joint operations o training exercises kasama ang US, Australia, o Japan, magiging mas interoperable ang PAF kung meron din tayong sariling aerial refueling capability. Hindi lang tayo tagasunod, active participant na tayo. Siyempre, hindi madali ang pagkuha ng aerial tankers. Una, budget. Ang A330 MRTT ay umaabot sa halos $250 million kada isa. Ang KC-130 variant naman ay mas mura, pero kailangan pa rin ng sapat na pondo. Pangalawa, kailangan ng training at maintenance. Hindi sapat ang pilot lang, kailangan ng boom operators, technicians, at logistical support. Pangatlo, dapat ay compatible ang refueling system ng tanker sa mga aircraft na gagamitin natin. Kaya dapat sabay na pinaplano ang fighter acquisition at tanker acquisition. Maaaring i-integrate ito sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program, na ngayon ay mas focus sa external defense posture. Posible ring magkaroon ng donation o foreign military financing galing sa mga allied countries tulad ng US, lalo't may pinapalakas tayong defense ties. Sa pagtatapos ng usapan, malinaw na hindi sapat ang pagbili lang ng multi-role fighters. Para mas ulit ang investment sa mga jets, kailangan natin ng force enablers, at ang aerial tanker ay isa sa pinaka-critical sa mga ito. Kung gusto nating maabot ang buong airspace ng Pilipinas, kung gusto nating mabilis at tuloy-tuloy ang response sa anumang banta, at kung gusto nating maging credible ang ating external defense posture, kailangan ng Philippine Air Force ng sariling aerial refueling capability. Ito ay investment hindi lang sa firepower, kundi sa endurance, presence, at tunay na deterrence. Ikaw, anong tingin mo? Panahon na ba para mag-invest tayo sa sariling aerial tankers? Comment mo lang sa baba. Don't forget to like, subscribe, and share this video para mas maraming Pilipino ang ma-educate tungkol sa ganitong klaseng capability. Hanggang sa susunod, stay informed, stay ready.